binagsakan ako ng martilyo. Yan daw ang naramdaman ng isang inang natutulog sa bangketa nang nawala sa tabi niya ang kanyang anak pagkagising. Nasa loob pa raw mismo ng damit niya natulog. Paanong nawala ang bata? Eto, kitang-kita sa video. Sa kuha ng CCTV, ang isang lalaki ang nakitang nagmamasid-masid sa kalsadang yan sa Quezon City. Bigla siyang huminto at tumingin-tingin sa gilid ng bangketa. Maya-maya pa, may tangay na siyang bata. Kita rin sa CCTV ang babaeng nakapayong na nakakita sa naturang insidente. Ginising niya mga magulang ng bata at dali-dali namang hinabol ng dalawang lalaki ang suspect. Nasagip kinabukasan ng mga pulis ang bata at naaresto ang suspect na di umano'y minolestya pa ang bata. Yan ang pag-uusapan natin. Ask Me, Ask Attorney Gabby. Grabe ito, attorney. Ano pong kaso ang maaaring kaharapin ng suspect sa insidenteng ito? Ako talagang definitely ang kasong ganito ay isang kaso ng kidnapping and serious illegal detention sa ilalim ng Article 267 of the Revised Penal Code na naamendahan ng Republic Act No. 7659 na nagsasabing kung ang biktima ay namatay, na torture, na rape o ginawan ng kung anumang karumal-dumal na mga bagay or kung ito ay isang menor de edad, dapat ang penalty ay reclusion perpetua to death at dapat ang maximum penalty ang ipapataw. Pero dahil wala na nga tayong death penalty sa ngayon, ang penalty ay reclusion perpetua na ang pinakamahaba ay 40 taon na pagkakulong. Sa ibang mga kaso, ang dahilan naman ng baby snatching na ito ay para ibenta ang bata or pagkakitaan nito. May dagdag na kaso sa ilalim ng Republic Act 10364 or ang Anti-Trafficking in Persons Act. Madalas nating nadidinig ang kasong to sa mga bumibili ng bata imbis na dumaan sa tamang proseso ng pag-aampon. Marami kasi ang naghahanap na isang infant o sanggol at marami din ang masasamang loob na kumikidnap nga ng bata para ibenta ito. Sa ilalim ng Republic Act 10364 or ang Anti-Trafficking in Persons Act, ang penalty ay kulong ng 20 taon na may fine na hanggang 2 milyong piso. At kung attempted trafficking dahil hindi natuloy, 15 years ang kulong at fine ng hanggang 5 milyong tao. 5 milyong piso. Talagang there's a place reserved in hell for people who commit crimes like these. Basta't usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.